Pag-usapan lamang natin yung nangyayari dito kay Arjen. May mga lumalabas na mga screenshot ng kanyang komento. At yung iba nag-iisip na baka hindi naman daw si Arjen yan, baka dami account lang din o kung ano man. Tanging si Arjen lamang ang nakakaalam. Kung sakasakali na yung mga mapanirang komento na yan ay talagang si Arjen, may kalalagyan talaga siya sapagkat ito ay hindi tamang gawain at ito ay paninirang puri. Paninirang puri. Yun po yun. Ngayon, kung iisipin naman ng iba dyan na dami account yan, ginagamit ng ibang mga kalaban o ibang mga basher ng Kalingap, basher ng EDSI, posible rin naman na ganoon. Posible. Kung sakasakali mang may katotohanan yun, walang ibang gagawa niyan kung hindi yung mga grupo na ayaw sa EDSI, ayaw sa tambalan nila YP at Papa Edu. Sila yon yung mga bitter na hanggang ngayon ay hindi po makamove on. Sila yung marahil, no, malaki ang porsyento na sila yung mga grupo ng kagaya nila Tatang Federico, nila Rowene, nila Reynas Community, no, Joel Salcedo, yung mga taong nag-aabang ng masisilip na butas. At kapag nakakita sila ng pagkakataon at nakakita ng tao na pwede nilang gamitin para siraan ng Kalingap, yun ang kanilang gagawin. At yun ang kanilang pagtutuunan ng pansin. Ganun sila kabad. Ganun sila kadesperado sapagkat yung kanilang ginagawa ngayon ay kasamaan. Mandadamay ng ibang tao sapagkat yun ang kanilang karakter. Hindi nila kayang ipaglaban ang isang issue at ang gagawin nila, hanap damay, mandadamay at maghahanap ng ikasisira ng isang tao. Gaya na lamang ng sinasabi nilang pakikipaglaban nila kay Reyna. And all of a sudden, kita nyo naman, latag na yung kanilang mga baraha at alam mo na content lang din pala ang gusto. Ang problema, wala naman sanang problema. Ang problema, sa paninirang paraan ang kanilang ginawa. Kaya hindi malayo na pwede nilang kumbinsihin si Arjen o hindi rin malayo na pwede nilang gamitin si Arjen para panira sa Kalingap, panira sa EDSI. Bakit hindi ko masyado ngayon pinagpapapansin itong mga gremlins na ito? Kasi nga, wala namang kakwenta-kwenta. Kagaya ng sabi ni President Virador. Tama naman, kahit paano may tama si Virador, na parang mga tanga lang kung mag-rebat. So sa kanila, kahit magmukha silang tanga, na magmukhang inutil, okay na sa kanila. Ang importante, makapag-content sila sa Kalingap ng paninira. Parang nga naman kumita. Ganun lang kasimple yun. Dahil ganun ang kanilang karakter, gagamitin nila si Arjen. Posible. No? Kausapin na ganito. At alam naman natin na nag-aabang yung mga yan para lumakas ang kanilang puwersa sapagkat sila ay may hinang nilalang. At kung ako naman dito kay Arjen, huwag kang masyadong nagpapadala sa emosyon mo. Kung sakasakali na mayroon kang sama ng loob, hindi mo kailangan magsalita, magkomento ng mga masasamang salita. Masasamang komento. Huwag kang gagaya doon sa mga taong nag-aabang sa iyo. Sapagkat mga walang kredibilidad yan at yung mga lahat ng yan ay ikinahihiya ng kanilang mga pamilya. Promise. Kahit mga anak nila, ikahihiya yung mga yan. Bakit? Sila nga nagtatakipan ng kababuyan nila Diba? Dito, kahit sa Kalingap, sinasabi nila magulo. Pero kasi, ang nangyayari, nagkakaroon kami ng mga issues. At kung sa tingin namin mayroong pagkakamali, pinupunan namin ng bawat isa. Sa kanila, ang nangyayari, tapatan. Kahit binaboy na yung bahay ni Reyna, no, pinapatay nila yung issue, hindi maialis na yung pambababoy nila. Kaya ang gagawin nila lahat ng pambababoy nila, gagamitin nila itong si Arjen din naman. Sa Kalingap, sa EDSI, para sirain yung matagal nilang pinapangarap na hindi nila masira-sira. Kaya Arjen, kung ako sa'yo, makinig ka sa sasabihin ko. Kung talagang gusto mo si Papa Eds at medyo na broken heart ka, hayaan mo na lang. Kung talagang mahal mo si Papa Eds, hayaan mo kung saan siya masaya. Hindi mo siya kailangan saktan. Hindi mo kailangan saktan ng ibang tao o siraan ng ibang tao dahil sa kagagawan mo. Patunayan mo na matino ang iyong pag-iisip, hindi kagaya ng iba. Hindi kagaya ng iba, hindi mo kailangan gawin yan sapagkat hindi naman sa pagtanaw ng utang loob. Kung hindi, ipakita mo kung anong klase kang tao. Kung mayroon pang natitirang katinuan sa sarili mo, na hindi mo kailangan magkomento, hindi mo kailangan siraan ng iyong sarili, no? Ipakita na ganito ang klaseng tao, sapagkat marami ang nadadamay. Hindi lamang sarili mo. Una na dyan, ang iyong pinsan na si Carla. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, nasisira yung imahe ng mabait mong pinsan na si Carla, nadadamay sa'yo. Hindi ka ba nahihiya?
Hindi na lang siguro ikaw mapagsalitaan ni Carla dahil sasabihin, syempre, buhay mo yan, sarili mong buhay. Pero the fact of the matter is, nadadamay yung reputasyon ng iyong pamilya. Dinadala mo yung apelido na popular, na mabait dito sa Kalingap. Pero dahil sa ginagawa mo, sinisira mo yung apelido ng popular dito sa Kalingap. Kaya, hindi mo kailangan gawing ang sarili mo maging popular sa pambabas o kung ano man. Kung ano ang pagkakamali mo ngayon, itama mo bago pa mahuli ang lahat. Kung ikaw man ang nasa likod ng account na yun ng paninirang puri sa EDSA, kila YP Bianci at Papa Eds, tigilan mo na yan bago mo papagsisihan ng lahat. Yun lang naman ang aking magiging komento rito. Itama mo ang lahat, huwag kang magpapagamit sa lahat ng mga taong siraulo at mga tanga. Huwag kang magpakatanga, magpakatao ka. Yun lang ang aking sasabihin. Sapagkat kahit anong gawin ninyo, pakinggan mo man o hindi ang aking sasabihin, hindi nyo mapapabagsak sila Bianci. Hindi nyo masisiraan si YP Bianci at si Papa Eds. As I always say, you cannot put a good man down.